Susunod po natin ay yung ating payment terms. Okay? Ito, napakahalaga po nito na kailangan po nating alamin. No? Yung payment terms, magsisimula po yan sa reservation. Magkano ba yung reservation? Ano ba yung validity ng reservation natin? Refundable ba yan o non-refundable? Kailangan po nating alamin. And then yung down payment, ilang months to pay ba ang ating down payment? Kung pre-selling, mas mahaba. Kung ongoing construction, mas maiksi ng konti. Pero kung constructed na or ready for occupancy, ito na yung pinaka-maiksi. Kaya kailangan po natin na malaman po yan kasi nakadepende po yung babayaran natin na monthly. May mga instances po na hindi masyadong naintindihan ng home buyer and then nagulat na sila nung mag-due na, magbabayad na, no? Na ito pala yung kanilang monthly payment. Of course, syempre, sobrang excited kasi natin pag bibili tayo ng property. Nakakaligtaan po natin yung atin pong babayaran na monthly, no? Hindi na natin masyadong inintindi. May mga ganyan kahit pinaliwanag ng agent o ng developer na hindi masyadong naintindihan nung client, no? Kaya dapat alamin po natin. Sa down payment terms, ito na yung magiging monthly mo, month 1 hanggang matapos yung term. Like for example, 24 months to pay hanggang matapos yung 24 months to pay. And then after ng down, syempre ipaprocess na yung loan. Magkano ba yung iyong magiging amortization? Iba na yon. Yung amortization mo, yung monthly mo sa Pag-ibig or bangko, ito na yung 30 years mong babayaran, 20 years mong babayaran. Ano ba yung loan term dyan? Ano ba yung nakuha mo? Depende sa edad mo, ano ba yung pupwede sa'yo, di ba? So, kailangan mo ring alamin po yun. Magkano na yung magiging monthly amortization mo later on. And then, pati po yung required salary. Okay, dito mo makikita po sa payment terms, sa computation. And then bukod po doon, yung mga fees na babayaran po ninyo, no? Ano ba yung mga fees na babayaran ninyo? Halimbawa, pag kayo ba ay nag-move-in na, may move-in fees po ba yan? Sa HOA, later on, o pag nagpa-construct ka, ano ba yung mga iba mong babayaran? Construction bond, o sa iba, may mga title transfer fee pa, processing fee pa. Yun po, tatanungin nyo din, no? Yung bang title transfer fee, kami ba sasagot niyan? O kasama na ba sa price yan? O developer ba yung sasagot dyan? Pagdating sa mga bank financing, no, importante yung bank charges. May bank charge po sa bank financing. Usually, mga 2 to 3% ng loan amount. So, kung 1 million ang loan amount, 2 to 3% nun, 20 to 30,000. So, para hindi po kayo magulat, tatanungin nyo, especially kung bank financing, kami ba sasagot ng bank charge? Yun po ha, bank charge, pinaka-critical po dyan. And then, may mga developer din na pag nag-turnover, yung insurance, one year yung babayaran in advance. May mga ganun po ha, 1 year in advance yung insurance, kailangan din po nating alamin yon. Okay, dyan po sa payment terms. Pang 12, renovation policy. Gaya po nung nasabi ko sa inyo kanina, no, yung construction bond, no, may tinatawag po tayong pwedeng minor renovation o di kaya po major renovation. No? Iba-iba po ang policy ng bawat developer. No? Merong developer na nagre-require na dapat ilang months ka na dapat nakapag-amortization sa loan mo. O di kaya pag ganito namang major, ganitong months na dapat yung naibayad mo din dun sa Pag-ibig or bangko, may mga ganun po. And then, ano ba yung pwede mong ipa-renovate? Pwede ka bang magpa-expand ng property line mo? O baka gate lang yung pwede? Hindi ka pwedeng magpa-second floor? Hindi ka pwedeng magpa-roof deck? So may mga ganun pong policy, no? Hindi mo pwedeng baguhin yung kulay ng iyong bahay. So may mga ganun po. Iba-iba po yung developer, no? But of course, syempre sa mga hawak natin, medyo mas maluwag, especially kung halimbawa Apex Homes, pwede mo talaga expand yung property mo at kung i-require ka lang ng building permit para compliant sa munisipyo, yun lang po yung mga certain things na gagawin. But may mga developer din po tayong hawak na kung malaki yung property mo, ang pwede mo lang gawin ay bubong para lang pero hindi ka pwedeng magpa-construct ng totally isi-second floor mo. May mga ganun, no? Tapos, hindi mo pwedeng i-cover yung ganito. May mga ganun. So, depende po doon sa restrictions ng particular developer. Kailangan po natin yung alamin. Okay? So, kasi syempre, baka mamaya gusto mong expand yung bahay mo, hindi pala po pwede, no? So, importante din yun. Baka kasi nakalipat ka na later on, hindi inyo pala sinabi, hindi pala pwedeng ganito. O di ba, hindi tugma pala yung inavail mong property doon sa particular subdivision na yon. Dapat bumili kayo doon sa tugma, doon sa intentions ninyo o purpose ninyo ng pagbili ng property. Okay? Dapat po natin alamin yung mga renovation policy.
And then, meron pa tayong dagdag, no, bonus siguro dito na bagay, no. Naglagay na lang din po ako dito sa atin pong video, no, ng dagdag po, no. Yung mga other policies kailangan din po nating alamin. Like for example, policy ng refund. Policy po ng refund. Refundable ba yung ating reservation at down payment? Usually nakalagay naman po yan sa reservation documents. And then policy sa mga transfer of unit. Halimbawa, pwedeng nag-transfer ka sa isang project doon sa another project. O pwedeng nag-transfer ka dito sa isang phase na to and then sa another phase. Pwede pong ganun, no? O pwedeng nag-transfer ka from Bulacan, nag-transfer ka sa Tarlac. Ano bang policy ng developer doon? O po pwede rin naman nag-transfer ka na nawalan ka ng trabaho, paano na may policy pag tinransfer ko sa asawa ko, pag tinransfer ko sa kapatid ko, tinransfer ko sa parents ko, tinransfer ko sa anak ko, o pwede ko ba i-transfer sa hindi ko immediate na kamag-anak, o pwede ko bang i-transfer sa ibang tao? So yun po yung mga iba po nating kailangan pang malaman. At anything pa na hindi ko na i-discuss dito, na nakalimutan ko i-discuss, so at maisip po natin na yung mga tanong, yung mga pwede po nating itanong kapag po tayo nag-avail sa agent, habang nasa agent pa lang po tayo, and then kapag naka-avail na tayo, doon po sa particular developer, baka may mga questions for clarifications pa po tayo. So yan po ang ating basic na kailangan pong alamin pagdating po sa pagbili po ng property, para po masigurado po natin na aware po tayo sa mga detalye, sa proseso at sistema ng pagbili po ng property, para po mas maging kahit papano ay maging smooth yung journey po natin mula po sa pagre-reserve hanggang sa makalipat po tayo ng ating bahay. Kung tingin nyo po ay may natutunan po kayo dito sa atin pong video o sa atin pong mga iba pang video, kindly share po yung atin pong video o yung atin pong channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, you may subscribe po sa atin pong channel or page, no? And pwede po kayo mag-comment kung meron po kayong mga questions dito po sa ating video. So yan lamang po ang ating sharing. Ako po si Ralph Roger Tagaw, isa pong licensed real estate broker at certified public accountant, head broker po ng RRCT Realty and Marketing Corporation. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!